Oh, eto, balikan, tuloy na natin to kay Kulaong, saka kay MG. Editor o assistant ni Gusgusin na si Monica o si Monique ay nakikihati. Can I also endorse your coffee shop? It's okay for me if only commission. I have many viewers on my FB page because of my boss. When I go live, my viewer reach to 500 to 1K views, so on. Okay, how much will I pay you? How much your TF? Tell me. Any amount is okay. I'm just a small-time blogger, unlike FLM. 20K a month, like Casper. Okay, are you satisfied with that? Yes, here in the Philippines, Pinoy worker minimum wage. Every day, 675 pesos a day. So 20,000 pesos is all right. It's more than minimum. Okay, yeah, that's why too many Filipino here working. Miss Monique, can you make a small video about endorsing our coffee shop and sell it here? How will you endorse our coffee shop? Oh, hi everyone! Are you looking for a coffee or a cozy place to stay? Maybe you should try Mochi Mochi Cafe. You will love it. See you soon there. Akala naman nila hindi natin alam yung mochi-mochi, hindi natin alam na sila yan. Maybe you should try Mochi Mochi Cafe. Akala naman nila hindi natin alam na sila yan. Mochi Mochi Cafe. Tapos, mga kahombre ko, ito pa ho ang pinakamatindi dyan. Hindi ko nababasahin lahat kasi alam niyo naman na to. Magkano ang sahod mo sa kanya? Tapos, if ano ang work din ng asawa mo? Wala pang binibigay si boss dahil hinihintay niya pa ang sahod niya sa YouTube. Machine operator ang asawa ko. Sabi niya, mga kahombre ko. May nasabi pa siya dito. If they don't want, then find a new vlogger. We won't force them. Your boss is feeling rich. Tapos tumawa yung Monica. Eto pa, ang laki naman masyado. Tig 180K sila, di naman sila super sikat. Hanap pa kayo ng ibang vlogger. Dapat may comedy vlogger mag-endorse sa inyo. In short, Norman Gusgusin, lalapit at lalapit na sa akin yang Monica. And yes, sisiraan ka na rin yan. Oo, alam mo, Norman Gusgusin, normal lang naman na ganyan ang paulit-ulit ang mangyayari. Pasahurin mo kasi, Kulaong. Di ba, Tol JC, ano? Tol JC, shoutout sa'yo, ha? Nandiyan si Tol JC. Diba? Pasahurin mo kasi na maayos yung mga tauhan mo, Kulaong, para hindi napupunta kay MG at nagpapa-interview. Nangyayari sa'yo. Kasi hinayupak ka sa tao mo. Hindi ka totoo. Totoo. At sinungaling ka. Malamang paulit-ulit ang mangyayari sa buhay mo. Lahat ng empleyado mo mali. Ikaw lang ang tama. Ganun ba yun? And for sure, kahit dumating na ang pera mo sa YouTube, hindi mo pa rin naman yan babayaran ng tama. Ganyan ka naman talaga, Norman Gusgusin. At sa'yo Si Kuya The Kings nga, grabe hirap nun. Si Kuya The Kings. Hindi binayaran ng tama. Yan pa kayang mga yan. naman, no, Monica? Para sa akin, malayo na, pero sobrang layo pa ng kakalagpakan mo. Kapag tinuloy mo pa ang pag-aaso-aso mo kay Norman Gusgusin. Kasi tandaan mo, lahat ng dumidikit dyan ay minamalas. So yon, Norman, anong feeling? Ha? Hindi ka naman pala sikat na vlogger, sabi na mismo ng tao mo, di ba? Ng editor ko no mo at researcher ko no mo. Ang sakit naman nun. Galing mismo sa tao mo. Ganyan ka lang pala talaga, no? Ayan pala talaga yung tingin sa'yo ni Monica, no? Di ba? Yan lang pala talagang tingin sa'yo ng loyal dog mo. Nakakahiya, man. Nako. Napakahiya. Ayun. Di ba nagsalita pa nga yan si Kulaong netong nakaraan. Sabi niya, iba talaga, magaling talaga yung editor ko. Oh, pero kita mo, pag nakatalikod siya, ginagawa siyang tolongges ni Monica. Di ba? Sa kanya na rin galing, ang laki ng 180K, di naman sila sikat. Sus Mario Joseph. Si Monica naman kasi, hindi rin magaling na editor. Kasi yung edit niya, kami nga ako, katulad ko, may magpapasa lang sa akin every day. Mamaya umaga, yun lagi schedule. Magpapasa sa akin yon sa Google Drive ko. I-upload ko yun, umaga, tanghali, o gabi.
1 minute video. Sa loob lang ng isang araw, 1 minute video, i-edit ko lang. Lalagay ko lang kung ano yung narrative. Sa ano lang yun, hindi dito sa YouTube yun. Sasabihin lang sa akin ano yung ano yung title, ano yung caption, ipapasa rin nila. I-edit ko lang, gagawa ako ng mga picture ng mga politiko, ilalagay ko, pagpapatong-patungin ko, parang ano siya, parang kasi meron na, di ba sa CapCut, madali na lang mag-edit eh. Meron ng mga ano dyan eh, meron ng mga tawag dito, meron ng mga naka-ready na hindi mo na kailangan mag-edit katulad noon na talagang sobrang hirap. Ngayon, napakadali na lang. Ang sahod nga sa amin, sa akin po 50K, sa iba hindi ko pala alam, sa iba hindi ko alam. Sa akin 50K. Walang kahirap-hirap na ano. Dito kay Monica, magkano pa sahod niya? Diyos ko, baka pinapasahod to 20 lang. 20K lang. Kaya ang edit, walang kwenta. Ito, diretso na natin to, laktawan na natin yun. Yung mga yan, pare, sama-sama lang ngayon, pare, di tulad ni paring The Kings noon, nagtrabaho talaga. Tama. Pati sa humanitarian, kasama. Sa live, gabi-gabi, kasama. Grabe patawa ni The Kings sa, sa live noon, di ba, paring JC? Grabe tong si Kulao. Kuskusin, mga kahombre ko. Na kesyo, natalo daw ho siya sa Isabela, mga kahombre ko. Magandang umaga. Ngayon noong January 20, yung isinampa ko kay Makagago na kaso sa Isabela ay na-dismiss sa kadahilan ng wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. Ay dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Hindi ho tayo nakatanggap ng kanyang counter affidavit. So, ngayon, ang sinasabi niya, di umano, ako daw ay nandaya. So, in short, mga kahombre ko, pwede pala yun, no? Nagagawin mong laro-laro lang ang kasuhan. Tama? Posible naman siguro yun kay Norman Gusgusin. Galing nga ako sa bunganga niya. Basta kami sa pamilya ng vlogger na iiyak, maghihiring sa Amari, maghihiring sa Puliraw. At meron isang bayan ng Pinaylan, na syempre, ginawa ko rin kung ano yung ginawa nila sa akin. Hindi na malalaman na lang nila, may warrant na sila. Sila naman ang paiiyakin natin. So, ayan ho, para ho sa prosecutor ng Parañaque, ng San Pablo Laguna, ng Isabela, naririnig nyo naman po na literal na itong tao na ito nilalaro-laro lang ho ang justice system sa Pilipinas. O yan! O yan, shout out din sa DOJ. Sigurado, meron at merong nanonood sa inyo dito. Nakikinig nyo naman. Nilalaro lang ho ng tarantadong ito ang justice system natin sa ating bansa. Okay? So alam nyo na, kapag nakakita kayo ng ganito, layuan nyo agad. Mamalasin kayo. So yan, mga kahombre ko, no? At sabi niya, Pero wala naman hong problema dahil meron naman hong remedy. Okay? Ang gagawin ho ng ating abogado, magpapile ho ng petition for review. Sapagkat wala ho, hindi kami pinarnish ng kanyang ng kanyang counter affidavit, hindi kami pinarnisan. Talagang dahil madaya siya, so papile tayo ng petition for review sa DOJ. At the same time, pag i-refile uli natin yung kaso doon kasi pwede naman hong i-refile. Ayan. yun naman pala, mga kahombre ko. Imagine ninyo, ginawa niya na hutong may sakit. May remedy daw dito. Kung saan, ang sabi ng kanyang abogado ay magpa-file daw siya ng petition to review sa DOJ. Norman Gusgusin naman. Ilalaban mo talaga yan? Ha? Pero sa totoo lang, hindi ko pa nakikita ang result, mga kahombre ko. So, kumbaga, tinatawanan ko lang ho itong tao na ito, no? Imagine niyo mga kahombre ko, kung totoong nangyari yan, talagang disgrasyado ang tao na ito. Ha? Imagine niyo, syudad niya. Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka, kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako doon! Oo! Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa uso si Makagago sa hearing mo? Maraming kikiliti sa kanya ron Sa probinsya namin, mahal ako ng tao, respetado ako ng tao, ipaglalaban nila ako.
So, dekilado si Oka. Makikiliti siya ron. Galing ko ako San Pablo City, Laguna, mga kahombre ko. Dinayo ko pa siya sa Isabela. Disgrasyado talagang tao na ito. Tapos ngayon, kakalampagin naman ang DOJ para sa kabalbalan niya na yan. Imagine niyo naman, mga kahombre ko, kung gaano ka balasubas talaga ang tao na ito. Kakaiba ho talagang takbo ng utak ng tao na ito. No? Ire-refile na lang daw nila. Doon sila magkakaso. Kesyo, mag-EMR daw. Hindi na maintindihan sa'yo, Norman Gusgusin, ano ba talagang gagawin mo? Sa 10 sinabi mo naman kasi talaga, 11 ang mali. Kaya ang hirap mo ng paniwalaan, gawin mo na lang yan. Kasi, sabi ko nga sa video ko, Norman Gusgusin, makinig ka mabuti. Ipagdasal mo na nanalo ka dyan. Ipagdasal mo na ang resolution dyan sa Isabela ay pumapabor sa'yo. Kasi once na hindi, perjury ka sa akin. At hindi lang perjury, danyos. Bayad ka rin ng danyos sa akin. Malaki ang hihingiin ko sa'yo. Kawawa ka dito, boy! Pati yung sa Paranaque na ikinaso mo, perwisyo ka sa akin. Ang gagawin ko, danyos at perjury. Good luck, ha? Marami pang paparating, Norman Gusgusin, hindi lang naman yan. Nagsisimula pa lang ang laban natin, talo ka na agad. Sabi naman sa'yo, talo ka sa totoong buhay. Talo ka sa social media. Talo ka sa kasuhan. At syempre, talo ka sa paramihan ng pera. Wala kang magagawa, Norman Gusgusin. Kahit anong gawin mo, this is a losing battle. Ipasok mo kasi yan sa ilong mo kasi nasa ilong mo yung utak mo yata. Oo. So, ayan. Ina-update ko lang kayo. Ngayon noong January 20, yung isa lang ho ito, yung isang ikinaso ko kay Makagago sa Isabela ay na-dismiss po. Oo, sapagkat kami ay walang natanggap na copy ng kanyang counter affidavit. So, hindi kami pinadala ng furnish ng kanyang counter affidavit. Kaya naman, hindi kami nakasagot. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Pero, ganun pa man, magpapile tayo ng petition for review sa DOJ sa region. At ayun po ang gagawin ng abogado natin ngayon. At the same time, yung isang kaso niya na marami ay ipapile na rin ho natin sa Tugigaraw. Alright. Pati yung kay nanay, ipapile na rin ngayon sa Tugigaraw. Okay. See you later, alligator. Yeah, in-update ko lang kayo. Sigurado ko magyayabang na naman yan. Oo. Pero eto, dahil nga hindi po kami nakatanggap, wala kami natanggap ng kanyang counter affidavit. Hindi kami pinarnisyan, wala kami natanggap. So, hindi kami nakasagot. Ganyan, kadaya yan. Pero anyway, meron naman yung tinatawag na petition for review. At this time, sisiguraduhin natin na pahihirapan yan. Ano naman ang ikakaso sa akin ng nanay mo, Aber? Pagsisinungalingin mo rin ang nanay mo tulad ng mga pinaggagawa mo kaya maraming perjury ang parating sa buhay mo ngayon? At huwag niyo kakalimutan, mga kahombre ko, ito ho ang sinabi ng kanyang kapatid na si Jam. Yun nga, paulit ko sinabi na wala po kaming hiningi at wala kaming natatanggap ano maman kasi parang sa pananaw ko lang mas mahalaga sa kanya yung ibang tao, gano'n lang. Kasi nabuhay naman kami na wala siya ever since. Lumaki naman kami na wala siya. Nagtagumpay naman din kami sa kanya-kanya naming professional na wala naman siya. Ibig sabihin nun, hindi po nakadepende yung buhay namin sa kanya. Wala silang kinalaman sa buhay mismo na pinaggagawa mismo ng tao. Kasi hindi nila naabutan yun eh. Hindi nila nakakita, hindi nila nakasama yun eh. Nadadamay na lang din sila because of what he did. Kahit man ako, sabi ko tahimik yung buhay ko, pero dahil sa alam ng tao na konektado ako sa kanya, damay ako. Kaya lang, hindi nga nila naiintindihan na kahit pasabihin mong iisa ang puno na aming pinanggalingan, eto sa mga nanonood,
Hindi porke iisang puno ang inyong pinanggalingan ay parehas na kayong maasim o parehas na kayong matamis. Ibig sabihin, Norman Gusgusin, hindi ka na rin kay para lapitan o tulungan ng sarili mong nanay. Kasi ang tunay na nakakaalam ng lagay ng nanay mo ang iyong kapatid na si Cham. Wala ka nang maloloko dito, boy! Wala kang nanay. Ginagaya mo lang ako. Ginagaya mo lang ako kasi buong pamilya ko ang magkakaso sa'yo. At ang kamalasan mo, Norman Gusgusin, hindi sila at hindi ako tulad nung mga nakalaban mo dati. Na after few months, bumibitaw na. Kami hindi. Hanggang sa dulo talaga ng walang hanggan, makikita mo kami. Lalo na ako, hanggang sa bangungot mo. Sure makikita mo ako. Sabi ko naman sa'yo, Norman Gusgusin, ako talaga ang nightmare mo at ako ang tunay mong katapat. Aminin mo yan sa sarili mo. At saka, Ayan, alam niyo po itong sinasabi ni Kulaong na hindi daw sila binigyan ng kopya doon sa counter affidavit, hindi po kasalanan na ni Makagago yon, hindi kasalanan ng korte yon. Kasalanan ni Kulaong yon. Bakit? Bakit wala siyang inutusang abogado na pumunta ng husgado para makahingi ng counter affidavit ng nasasakdal? At yun ay si Makagago. Ang nag-aakusa, ikaw mismo ang pupunta sa husgado para magtanong o humingi ng update kung ikaw ba'y yung bang dinedemanda mo ay nagbigay na ba ng counter affidavit. So dito, baliwanag, si Kulaong wala talagang abogado. Walang group of lawyers. Bakit? Biruin nyo, sa katarantaduhan niya na magsampa ng demanda doon sa malayong lugar, pati siya naapektuhan. Diba? Hindi siya nabigyan o hindi siya nakakuha ng counter affidavit. Bakit? Kung diyan lang sa Parañaque siya nagdemanda o kaya sa Pasay lang, di ba? Pwede siya mismo. Ang pumunta dun sa korte, magtanong siya, sir, meron na bang kopya po ng counter affidavit? Kung wala siyang abogado, siguro pwede naman siya. Kaya lang nga po, yun nga po ang nangyari. Wala siyang abogado, nilayo niya yung kaso, siya din na naapektuhan, siya din na nahirapan. mga kahombre ko, for your information lang po ha, wala pa ho tayong kopya niya na physical. Huwag ho kayo masyadong magpabilog sa tao na yan. Kasi sa 10 sinabi ho niyan, 11 ang mali. Pwedeng tayo pinagtitripan lang ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, grabe na yan, di ba? Kumbaga, pa-assign tayo na natalo, tapos mamaya pagdating ng papel, nanalo pala siya talaga, and then tataas siya sa korte, di ba? Pero pinapacheck ko naman, no? Kung meron na akong warrant o i-warrant, wala naman. So, ibig sabihin niya, maaring hindi pa nakakalabas yung reso, or else naman, baka totoo nga talaga yung sinasabi ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, di ba? Pero sa ngayon, hanggat wala ho akong lehitimo na nakikita, lehitimong ebidensya na ito ay na-dismiss na, hindi ko to pwedeng i-disclose. Kasi hindi ho tayo katulad ng tao na yan na puro lang hearsay. Kapag walang patunay, huwag kayo maniniwala. Kasi nakakasira yan ng buhay. Delikado yan, mga kahombre ko. Huwag. So, ayun. Abangan na lang natin, di ba? Kung ano nga ba talaga ang naging resolution yan. Intayin natin yan. May due process ho. Intayin natin. Marami kong maganda Doon sa issue ng nanay niya, na pati nanay niya isasama sa kaso-kaso na yan. Alam naman natin na wala namang ginawang masama si Makagago kay Nanang Remy. Never nga niyang dinamay 'Di ba? Si Kulaong, naghahanap na lang talaga ng pandamay yan. Baka nga naman makachamba siya, makakaso, 'di ba? Kaya po ganoon na nababanggit niya na ito nga si Nanang Remy daw ay idedemanda rin si Makagago. Pero wala yan, ako, Diyos ko. Parang, alam mo yun, si Kulaong, parang grade 3 bata na nagsusumbong sa nanay. Parang ganun lang ang ang style nito. Malabo pa sa sabaw ng adobong pusit yan na makapagkaso yang si
Nanang Remy kay MG. Kasi ano naman, kakaso. Oh, hindi naman niya dinamay yan sa kahit anong vlog niya. Never ko naman yung na ano yan, na dinig na binanggit nga o nasasama sa vlog. Pero, di ba, alam natin na si Kulaong inaayawan ng kanyang magulang. Kinakampihan pa nga ni MG yung nanay ni Kulaong, di ba? Okay. Kay Prinsesang Palaboy, si Norman siguradong sigurado na si MG ang leader ng FG Group. Kasama ka daw doon sa cybercrime group, Mac. Ewan naman kung may maniniwala sa kanya. Ano naman ako nasama doon? Baka ako si FG. Ayun. Kapraning vlog, more latest late info na-miss kita. Kuya Golden, Takore, ano kaya kung mukha ni Kulao ipalit sa logo ng Raiders? Hindi na ako iinom nun. Pag yan ang nilagay. Bebenta kaya kung may happy horse si Kulaong yung version na nakasimangot, pag yun na inom, magmamaoy. Ayan. Mamaya, meron nga palang video si Tol JC De La Cruz with Nanay Susan Broiler. Ipe-play natin yan. Wade Wilson, ayan na, are you looking for a copy? Okay, Mochi, ano ne. Wade Wilson, ilang beses na sinabi na minamalas lahat ng dumidikit kay Kulao. Hala, sige, dikit lang, nasampulan ka na, Monica. Ilema Cruz, si Makagatas nag-splice niyan. Tawang-tawa ako kay Monique. Oh, yun. Michelle, sa atin Michelle, wag mo pigilan tao mo kay Monica, Kuya Mac. Ilabas mo para patas tayo. Cringe na comedy. Tama. Ayun. Natatawa nga ako dun Ate Jonah Briguera, nandyan pa din. Kay Potex, hindi pwede yung script ni Monica na are you looking for copy? Banlag. Minsan duling mata ni Kulaong, kaya di papasa. Oh, lalapit na si Monica kay Boss MG. Tama, Ate Jonah. Tal JC, yung mga yan pare sama-sama lang ngayon. Pare, di katulad ni paring The Kings noon, nagtrabaho talaga. Tama. Professional kasi si Kuya The Kings sa trabaho talaga. Pag in-employ mo siya, kahit yung kanya mga comedy skit, yung mag-show siya as Romy Diaz or Fernando po, talagang professional na professional yan. Nakita kami niyan sa ni Kuya The Kings sa Boracay nung may show siya. Talagang magaling yan. Okay, Kuya Golden Takore, Wade Wilson, yung Cafe Franco ba yun ni Chilitita, parang sarado na ata yun, taga Cebu. Masyado kasing dumikit kay Kulao, minalas tuloy. Yes, sarado na yun. Golden Takore, oo nga, JC Puyat, saka yung pagpapatawa, mahirap kaya yun, tapos di binayaran. Kawawang coffee shop, pag yan ang naging endorser nila, mawawalan agad ng customer. Yes, Ate Virgie, naku, tapos si Kulao, di maliligo. Mag-endorse, walang ligo. Ate Iloy, salary ni Monica, merienda lang. Naku po, pang pocho-pocho lang. Kakagising ko lang, Boss Mac, Jaime Gonzales, hello po. Kuya Elmer Balilo, hello. Ay De La Cruz. Joel Vlog, saang lugar ga siya, Panginoon? Bakit hindi pinaalam sa kanya ng mga tao doon? Isabela daw po. Pink Butterfly, pahihirapan pa niya nanay niya pabalik-balik sa korte. Tapos, hindi naman bibigyan ng pamasahe. Glenn Buen Sukeso, ayan, ng Saudi Arabia. Hello po, sana ma-interview ni Boss MG si Idol Manny Pacquiao. Yung sinasabi ni Kulaong na milyon ng utang sa kanya. Sana nga. Jennifer Lynn Dower, umabot sa live. Yahoo! Like nami agad. Thank you po.